Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you will hold the son in your arms. No, my Lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. Don't mislead your servant. Pero nangyari ito, kung titignan mo, nangyari yung sinabi ni Elisha sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Father God, in the name of your Son Jesus, I come before you, Lord, with all humility. Dahil, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. I just rely, O God, on the wisdom and the knowledge that comes from you. I don't stand here today, Lord, based on the wisdom of man or the knowledge of man. I just stand here, O God, based on your wisdom and knowledge. Whatever knowledge that I have or wisdom that I have, Lord, this is all foolishness before your sight. Lord, in the name of your Son Jesus, I pray, O God, for the power of your Holy Spirit as you have promised, O God, when you ascend into heaven, Lord, you will leave the Holy Spirit who will be our helper and counselor. Come, Holy Spirit. Move into my life. Come, Holy Spirit. Move in the lives of your people. Give us all understanding of thy words, O God. And Lord, I pray for wisdom, fresh knowledge, and fresh revelation, O God. Reveal thy will for us today, O Lord. That, Lord, we will obey them and make it, O God, Lord, our guide all the days of our lives. Father, in the name of your Son, Jesus, may the words that we are going to study, O Father God, remain in our hearts, O God. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Maraming salamat po. I just pray for boldness and courage. I just pray for strength, O God, Lord. Hallelujah. As I stand here, O God, and preach thy word, O God. In Jesus' name. As you have promised, be strong and be courageous. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you and I will uphold you with my righteous right hand. I always depend and rely on your words, O Father. For I know, O God, that not one of your promises failed us, O God. Thank you, O God, and all this we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. So, sa ating binasa, pwedeng umpisahan nyo sa 8 para makita natin bawat sabi niya dito, one day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. Ang title ng ating pag-aaralan dito is about the lessons we learn from this Shunammite woman. Shunammite dahil he lives in Shunem. Kaya Shunammite. Kaya we live in the Philippines, kaya Filipino. Yan, ganyan din. Shunem, so Shunammite. Ano ba yung leksyon na makukuha natin sa Shunammite woman na ito? She has a generous heart. Makikita natin na yung babaeng ito ay mayaman. Well-to-do, sabi niya well-to-do, so mayaman siya. Hindi lahat po ng mayaman ay meron generous heart. Meron mga mayayaman na itut. May mayayaman na boxer. No pwede na laman, marida pakawalan niya. Pero for this woman, generous, mapagbigay. Ito yung puso ng babaeng ito. She did not only provide meals for Elisha, but provided a room for Elisha with a bed, table, and lamp. Why? Nauunawaan niya the needs of a servant of God. She treated Elisha with high esteem. Parang nakaka-identify ako dito.
Dahil nung nag-umpisa kasi ako sa baryo, ang dami kong tinirhan dun. Una, Dagan family. Tapos napunta ako sa Tamaray family. Tapos Adatu family. Pawig family. And I experienced their hospitality. Nung gabi, nung katurog yan, nakahanda ito pagkaturuan mo. Nung, naalala pa ba? Andi-anding, na maparte manok, isisin na to ubat. To parte nga, nakasingatan. Nung, makaiki-ikag na ka, manubek ka na isin na to native nga ko nga ilog. Ikwa na ka angang, nakastayo ka ni ko ka anak ko. Era anti-salve pa'y, pabalunan, da pabayaan kang suklati nga. Marida pa panawang ikaw hanggat marimanak kafe. Nadyan na kanya. Pawig family, doon ko nalaman din, not only their hospitality, but I learned something from Uncle Lukat. Kaya ko pa mangangkan, yan pa malako ng tukak. Kaya ko pa mangangkon dyan, pero Uncle, marikamuyo ko ah. Marikamuyo, mga sa kanya, nanay, kanya tabit na nga, kanya gadan na, o katyaw ka anak ko. Sinuturan na yakan, o kunyo agangwam, sinulduan na yakan. And until now, the reason why I know how to remove yung skin ng baloket because of Uncle Lukat. Amen? Tapos pumunta ako sa Datu family. Ayan. Pastor, pasensya mo yun. Yakan lupa ba nakidagusin magpasensya na kanu. So, that's how hospitable these people are. And that's why I can identify with this man of God na who was offered kindness, who was given this act of hospitality. She shared, hindi lang niya pinakain, matindi pa. Ginawan pa siya ng kwarto. And during those times, sa lugar na yun, ang magpagawa ka ng isang kwarto o extension sa bahay mo, mahal. Pero ginawa niya. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 27, na isa ito sa gustong-gusto kong mga salita ng Diyos. Do not withhold something from the one who deserves it if it is within your power to act. Hindi niya winithhold yung magandang bagay for someone who deserves it. This man of God deserves a room. This man of God deserves this. And he has the capacity to give. Meron siyang kapangyarihan na gawin ito. Ginawa niya. Nilagyan pa niya ng kama. Nilagyan pa niya ng lampara. Nilagyan pa niya ng table. Dahil naiintindihan niya yung trabaho ng lingkod ng Diyos. Nagbabasayan. Di ba? Maaring mapapagod siya, may maganda siyang, may komportabling higaan. Meron siyang table. So, binigay niya lahat. Kasi, this servant of God deserves this. Tandaan niyo yung Proverbs 3:27. Do not withhold good for those who deserve it when it is within your capacity to act. Another is, she offered hospitality insistently and graciously. Siyempre, tera no, anterpe makidagus ale magpasiran tera pa, no, tangka na, kaade best no,
Pero she insistently, talagang ipinilit niya, hindi, kumbaga sa ano, hindi, tanggapin mo ito. Di, wag ka mahiya. Not the word urge sa salita. Not the word urge. Talagang kinonbinsi niya o talagang, di ba, therapy na, awan, alakam mo, awan, mapasiran, para ka ni Koyaw, di ba, ganun, ipilpilit tera, alakam mo yun, alakam mo. Awan, pastor, alakam mo yun, kwa. Eh, siyempre, no, niyang kape kay sabali, animan ba marimpe may kalakavot ti kuwin, awan, pastor, alakam mo. Nyampe ba makanay? Di ba? Ganon yung mga, ng kapatiran. She really has a big heart to show kindness. She was intentional in offering hospitality and accommodation. Now, yung ginagawa niya, it is an assurance that she is sincere. Hindi lang malamala yung ginagawa niya. Marina la apet, ikiningwana. She was sincere in her desire to provide. She was sincere. Totoo yung puso niya na i-accommodate yung taong ito. Totoo yung puso niya sa pagbibigay. Di ba niya nadudumangin? Yo man lamanin, kahit pa magkikaturog man lakan yung win. Di ba? Kung minsan merong ganun, the best lang niya, masisipal ko niya magkikafe. Naduduma pa ba nga masusok kayo, di ba? Yung yaman lamanin. Apela mo pa magidaw mo malam magkikafe. Makialmeso, malasa mo win. Pero hindi Talagang, they really decided na this man is a holy man of God. Palaging pumupunta dito. Pwede ba tangganayo na mangwata, mangwata kang kananda, maluto ta kang kananda, taseno mangang kanyaw. Aba, marida pa ba na kontento, mangwata ka room para kanigina. Oh, wow. Diba? Beyond. Beyond simple gesture of hospitality. Yung ginawa nila, gumawa sila ng kwarto. Manalan socho, tanganayin na pagluto teregina. Manalan socho, kailangan niyang pagkaturuan na. This woman understands the work of a servant of God. And through her, sa pamamagitan niya, binigyan niya ng kagaanan yung trabaho ng lingkod ng Diyos. Amen? Lahat tayo, hindi naman tayo tinawag na pumupunta sa lugar na mangangaral ng salita ng Diyos. Pero, yung pag-abot nyo, paggawa nyo ng kindness, pag-accommodate nyo sa isang lingkod ng Diyos, para na rin kayong pastor. Dahil ikaw ay kasangkapan ng Diyos para mapagaan ng trabaho ng isang lingkod ng Diyos. Amen, Papa? Kaya, bakit tayo nagkakaroon ng mission offerings? Lahat naman ay hindi tinawag na maging pastor. Pero, yung binibigay natin na mission offerings, ito ay ginagamit din ng mga lingkod ng Diyos na pupunta sa mga lugar-lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos at i-provide ang pangangailangan nila. So, praise God, si Patrick nag-offer ng free na nag-offer siya na ako na lang pastor magda-drive para sa iyo. So siya ang naging driver. Ayaw pa niyang bibili kami ng gas. Meron naman tayong mission offerings. Sa mahal ba naman ng gas sa ngayon? Kaya, nung isang araw,
Sabi ni Raquel, ang layo ng yung Piat. Sabi niya sa akin, mahal ang gasolina. Huwag tayong mamamahalan. Kung meron tawag ng pagpapapray over, pagdededicate, huwag niyong isipin kaagad na krisis ngayon sa gasolina. Dahil praying for people is also a form of kindness. Amen, Papa? Amen. Huwag mo isipin kagad na mahal ang gasolina. 111 na yung diesel eh. The will of the Lord will not lead you where His grace cannot keep you. Amen, Papa? Amen. Huwag kayo mag-alala. Alam ni Lord ang pangangailangan mo. Amen? Hindi ka iiwan, hindi ka niya pababayaan. Now, ano din yung nire-reveal ng ginawa ng babaeng ito? Yung pagbukas niya ng tahanan sa isang lingkod ng Diyos. Sa isang instrumento ng Diyos. Sa ating mga buhay, are we also willing to open our hearts to God? Na gumawa tayo ng espasyo para sa Diyos sa ating mga buhay. Espasyo para sa Diyos sa ating mga tahanan. Isang revelation ito. Have we given God a space in our hearts? Yung woman na ito physically nagbigay ng espasyo o lugar sa isang lingkod ng Diyos. Tayo ba may ibibigay natin ng todo? Makapagbibigay ba tayo ng todo, ng espasyo sa puso natin para sa Diyos? Sino ba sa inyo yung tunay nang nagsisi, nagsuko ng buhay sa Lord at sinabi mo, Lord, occupy this space in my heart. Make your room in my life. Sit in the throne of my life. Yun ang isang revelation doon. She opened her house to a servant of God. Now, we may not be able, or there may, wala mang mga tao na kung saan i-offer natin ang espasyo natin. Pero, kinakausap tayo ng Lord to make a space for Him in our hearts. To make a space for Him in our homes. Huwag yung tangkanayo na tatazit ka fututera. Ale, tangkanayon pala kayo tera nga, atatazit ka balik kao. Napebalayo, hanggang nga makisiksik kanyo, atatazit. Ale, pala kinihiteran na, tangkanayong busy na kao. Busy gina. Nyanto ka bahavi na ira ng anak. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay si Edeline. Nyanto, baka kira, nakalakan to baka ira. Buti nakita ko na sa ngayon sa Uncle Cariat. Thank you so much, I saw Uncle Cariat today. You gave my heart kagalakan, and I know ang Lord ay nagagalak. Dahil alam ko, yung may mga baka, yun yung dahilan Yung baka ang nakapakawalan. Tubavik na anak, bantayan ko at ganana. Kargado yung rason tera. Yun, yung espasyo na hinihiling ng Panginoon sa atin. Yung espasyo na magkaroon ka din ng panahon sa Kanya. Amen. Kanya pitumalang algo, pero kanya taligwanin niya, marimala, meddan pa isang algo, ang kanya afuwin. Animam ba pa'y ka-selfish mo? Di ba? Ni mahala pa'y ka-selfish mo, na Kristiyano. Misalaman. Yung tangaligwan. Marimpe ba pa'y meddanin? Kurumala pa'y, kupado ko piin. Kurumala, uwan pa'y espasyo pa'y afu ka ni kuwin. Tangkanayla kayo mo pa'y busy ka.
Habang nasikampebay ata atug tera, nga umangang church sa antera. So kanya ko ganyetera, so ano maritera makadalanin. Taron na mo bitan na, niyang kakanya. Ayan, peblaso yo, kung ano kaya mo niya, wheelchair rin, naka-wheelchair kan. Habang nasikasikampe ata atug tera, yung bagabag gitera, gamitin natin to every Sunday, Lord. I am strong for you. I will go to church. Amen! Amen! Diba sinasabi ko sa iyo, nag-retire ako ng early, sabi ko, Lord, marikayat yo, vunuvuna lang ang oras yung medang unikaw. Habang nasikasikan na peba. Poryam mo nyo, kainda nga, abuti mo soyo, 80 milyon, sweldo mo nune pa, hanggang, poryam mo rinin. Mas mahalaga ang Panginoon. Dahil, yun naman yung destiny nating lahat eh. How to prepare for our eternity. To live in Christ and to die in Him. So, yun naman ang ano natin eh, di ba? Iwanan natin ang lahat. Panawan na pela sa'yo, bavi no irang eh. Panawan na pela sa'yo, baka no irang eh. Dama no dodog, napakaroon kwarto ng bangko, panawan na pela so yan. Dama na pela karadakalig ibalyan no, panawan na pela so yan. Kana kasing ko pala ka natepe nga, nevulon na yung balena. O nangivulong kang bavi, o nangivulong kang baka. Hindi, I doubt. Be, niya kani kayo, magkahingi. O, diyan, danan ko 1,000. So, alam mo ito lahat, yung tandaan natin sa buhay. Alalelaman nga lapat tera kanyang uton nyo lusak. Nyang kanyan, so nabit awanin. Di ba? We are just pilgrims here on earth. Habang pilgrim ka dito, gawin mo na ang lahat para sa Panginoon. Amen. Habang malakas ka pa. Amen. Always make a space or provide a space for God in your heart, in your lives, in your homes, within the neighborhood. Always have a space for God. So, number 3 is cheer and support those doing God's work. By referring to Elisha as the holy man of God, the Shunammite woman revealed her esteem to God Himself and also for the prophet of God, uniquely called to ministry. Her ministry, she decided, and she decided to support this man called by God. Mali-mali, medyo yung yung mata ko. Sinuportahan niya. We may not be directly doing the work of God, like going to places and preaching the word of God, but we could also extend support and assistance to those who are doing it. That's why ang iglesyang ito ay tinagurian po tayo isang giving church. Amen? Kaya, to God be the glory, to God be the glory, na sinasabi nila, Enrile Jael Church is a giving church. Dahil, kahit nung wala pa tayo dito, nandoon tayo. Hindi naman tayo and praise God, I'm always surrounded with workers na hindi naman natin na inaasam-asam ang love gift. We serve because we love God. Amen, Papa? We serve because we love God. Mula umpisa pa lang, walang love gift. Walang love gift.
habang tumatagal yun din yung it's a blessing from God. Amen. Tapat lang tayo sa maliit. Pagkakatiwalaan din tayo ng mga malaki, ng malaki. Amen. Naging tapat tayo dun sa maliit dun. I have seen yung pagpapagal, yung pawis ng mga kapatiran sa tuwing nalulunod yung mga instrumento. Wala, happy pa rin. Sige. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang nagwawalis, masayang naglilinis, masayang masira kalinang. Yan. We were faithful sa maliit na bagay and therefore, we were blessed by God with this. Amen? Amen. Just continue to give God a space in our hearts. And then through this space in our hearts, alam ko, marami pa ang bubuksan ng Lord na espasyo para sa ating lahat. Amen? Number 4, do kindness even in pain and suffering. Yan. Matandaan ninyo yung, di ba nabasa natin yung babae na Shunammite woman. Barren siya, kumbaga sa, baog. Baog ba yun? O lupat? Lupat ba yun? Tama ba yung tawid ko? Lupat. Siya, lupat. Oh. Baog pa yun o lalaki. Wala naman dito, baka sabihin niya, pinapatamaan ak balay, pastor din. Maamu yun, lagayan no ha. We are talking here about the Shunammite woman. So, nung pumunta nung sila ay nag-o-offer ng meal kay Elisha, nung sila ay nagpagawa ng kwarto para sa kanya, wala akong makikita dito na the woman was doing it dahil siya ay in need. Dahil meron siyang gusto. Di ba na dumanitera nga, hay, i-welcome ko yota. Uyo ka niyang kapangyarihan na natarok ke, afunan na so nanyakan. Hindi ko nakikita doon sa babaeng ito. Hindi niya sinabi ang kailangan niya Kung hindi pa siya pinatawag, hindi alam ni Elisha na she is barren, na she is also in need of something, pero hindi niya sinabi na. Sana sinamantala niya na gawin natin ito para kuatawak, manak tapesangaw. Sa mapagpalatan, no, I don't see it here. Basta, pinagpakain lang siya, nagpagawa siya na and I don't see any verse there na nagsabing, because she expects na this man of God will bless him. Basta ang sa kanya, bless lang. Basta gusto niya, extend kindness lang. True kindness. Ang true kindness po expects nothing in return. Amen? Pero titignan natin. Mamaya. She did not expect anything in return. Hindi siya umasa na sa gagawin niya. Ma-meet din yung need niya. I remember one story na ang isang tao na mayaman pumunta sa isang grocery. Mayaman, siyempre card. Na-decline yung card niya, credit card niya. Siyempre napahiya, ang dami niya order. Awan siya pambayad, puro card. May tulayo ka na. Nyan so abing, nga dungisin, nga mamag-grocery. Pero, nag-offer siya na siya magbayad. Na hindi dahilan ang kahirapan upang hindi tayo mag-extend ng kindness sa ating kapwa. Amen pa ba? Amen. Merong isang matanda, naglupasay sa kalsada.
Nyang kwayo urok kanyan, pero marika magatang kanyo. Siyempre, nyang isa abtolay na sinanig gina. Nalano to reseta, minang kang drugstore, nang gatang kang uro. Amarida pe kayat yo card. Ay, marina awan baltan ta card ta mahirap pe ginaen. Kaya reyo kas marina pwede utang. Nilawan na kami niya kwartuwin nga merong ginata sa magatan na turiseta. Pero nagatan na turiseta na penon na kan gamot to matanda. Nabuhay to matanda. Pero the following day, nyan tumatuki ka to renta na katubalay. Balay pa dyanan na. Neddan na kami niya, panggatan na kauro, yan ako papaganan. Papanawan di ginan, kanya nirerentahan na nga balay. Pero, marina in-expect, na kanya likod ng landlord na ito, may isang dumating na abogado. Nung ginawa niya, pirmahan ko yaw ko na. Hanay pirmahan ko. One, neddananda ka kambalay. Pag mamay-ari ki subdivision chow, balem nyo win. So, marina marentangin. Amen? Mas maganda po yung gumawa ka ng maganda sa inyong kapwa without expecting anything in return. Sabi nga sa Bible, those who gives to the poor lends to the Lord. Amen? Ito isa, yung mga prinsipyo sa Bible yan na huwag niyong kalimutan. Those who gives to the poor lends to the Lord. Imagine, nagpapahiram ka sa Lord. Mas mahal magbayad ang Lord. Amen? Higit pa. Tandaan nyo, higit pa sa binigay nyo. Higit pa. Alam nyo, nararanasan ko ito. Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko nararanasan. Yes. Alam mo, ang kindness po ay dapat na natural na ugali ito ng isang Kristiyano. Natural na lang ito because it is the fruit of the Holy Spirit. Kindness. So dapat na lang sa atin ito, natural na lang ito. Hindi yung, tanganay layo, makakaededang ko. Tanganay layo. Tanganay lang, makikikido ka. Tanganay layo, yakan makaedan. Kaulam pa yan ka. Di ba, duma ko niyo ugali tera, miski Kristiyano tera. Kaulam pa yan ka. Tanganay lang, yakan yung mangwakan na piyakan ni Ginan. So, kanya po na piangwa na piyakan ni. Alam nyo, mas maganda gumawa ng maganda sa taong hindi makakabalik sa iyo dahil ang magbabalik yan, si Lord. Amen? Amen! Kaya ng tera, iafula manin yung makam mo. Marino kayo nyo, ano no, ikandela kulaso kung gina namatay. Hindi ba niyang kunsya ira? Yan nakulaso kandela at tinunay ko, marino pagayang kang gatuna. Nagagalat tera ta kurug, di ba? Kurug. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat walang ugali na ganun. Natural na lang. Yan peko, pagka-ufu na mo nga eh. Talebaran na malayakan. Okay na lang yun. Mas maganda yun. Ano mo pelay afu yan. Amen. Perhaps there are times na, lalong-lalo sa warriors, sa pananalangin mo sa inyong kapwa, pati yung dapat ipanalangin mo sa inyo, hindi mo na ipapanalangin. Amen? You pray for sick people, kahit meron ka din nararamdaman. When I was in the hospital, nung nasa ward ako, may isang bed, nahirap. Yung babae, parang in pain. Pilit kong, Lord, ibsan mo ang kanyang pain. And I myself, nasa hospital bed ko. Alam niyo po,
ang tunay na kindness din, isang karakteristik din ng kindness is extending kindness even in pain and suffering. Yung babaeng to, meron din siyang pangangailangan. Pero still, she was so kind to the men of God. Hindi niya gusto na sabihin. Yung assistant na o servant niya ang nagsabi lang sa kanya na baog siya. Wala pa silang anak. Tinawag niya. Hindi siya humingi ng kung ano pa man. Gusto mo ba? Ipakilala kita sa commander. Yung mga matataas na tao, siguro. Pero sabi niya, I'm already contented. I live among my people. Hindi na kailangan, aalis pa ako dito upang may angat ako dun sa mataas. Kontento na ako dito among my people. She did not ask something in return for her kindness. Kahit meron din siyang pangangailangan, pero hindi niya nag-take advantage na, Elisha, prophet, please pray for me. Hindi niya sinabi yun eh. To pray for me. Para magkaroon din anak, hindi niya sinabi yun. Meron din siyang pangangailangan, pero hindi niya masabi sa servant of God. Hindi niya, kontento na siya. Basta gusto niya, tumulong lang sa man of God. Napakaganda po ng karakter niya. Dun sana pagtalong niyo, isang lingkod di afo kanya baleno niya, ko pastor, dene ko. Di ba, insigida niya ang kainda nga pangangailangan da. Ipag-pray mo pa. Pero yaw awan. Marinamala, kinihin nyo, ipag-pray na pa sa mananap pa, hindi. She was even reluctant to say her condition. Basta kinalapananan yung condition na, basta ikuan na, mga phone laman. Regardless of her circumstance, basta mga phone. She didn't ask anything in return from the men of God. Alam niya naman ang men of God, di ba? A holy man. She could have taken that opportunity to say, you are a man of God, please bless me. Pero hindi niya ginawa. He did not mind her need. She did not mind her condition. Pero tignan natin ang nangyari. Kung titignan po natin sa yung nabasa natin, ay yung sinabi ni Elisha sa kanya na about this time, next year, magkakaroon ka ng anak. Pero hindi pa rin siya na marimpenga, alema, kumbaga sa marimpe, gilagalabat siya nam. Sa kanya, marimpe pa, asahin niya ka nam. Kuna. Pero nangyari. Pero, ang masaklap nito ay takitiyambing natay. That's the time. That's the time na ito na. Naalala na niya yung man of God. Binuhay yung kanyang anak. Alam mo, yung ginagawa natin, acts of kindness, hindi man natin makikita yung kapalit nito now. Lalong-lalo na hindi ka nag-expect something in return. God, tandaan ninyo, naka-record yan sa kalangitan. Amen. Naka-record yan sa kalangitan. And in the future, you will reap that harvest. Sabi nga sa Galatians 6:9, do not become weary in doing good, for in due time, you will reap a harvest if you don't give up. Amen? Amen. Ano yung harvest na nirip ng babaeng ito? Pinagaling ang kanyang anak. Talagang nabuntis siya. Hindi lang yan. Kung titignan natin yung chapter 8, verses 1 to 6, dumating yung
famine o bisin. Abibisin kanya janda. Nilipat Elisha igina. Panawam mo belaman yung lugar mo na merong bisin kanay nga lugar. They were famine in her place. And then, nung pagbalik niya, na kailangan mabawi niya ang mga nawala sa kanya, ang pagkukuha na ira, kailangan mabawi na, tulusana, pagkukuha na ira. Sino ang tumulong sa kanya? Si Elisha. Dahil merong kakilala siya sa nakatataas. At alam mo, this was even an opportunity for this Shunammite woman to testify. Magpatutuo tungkol sa mirakulo na nangyari sa kanya through the prophet Elisha. Nagbigay siya ng testimony. At naibalik lahat yung nawala sa kanya. True. Yung hari. So, we may not see, hindi man natin nakikita yung mga bunga ng ginagawa natin. Gawa lang tayo ng gawa dahil nakasulat yan sa kalangitan. God will never forget that. Hindi makakalimutin po ang Diyos. He is a perfect God. Amen? Hindi siya makakalimutin. Marahil, ko tangganayon kung siya naklaman, tangganayon lang ko. Magbubukas din. Maalala din ng Panginoon ang ginagawa mo. Sabi nga sa Galatians 6:9, do not become weary in doing good, for in due time you will reap a harvest if you don't give up. If you don't give up, huwag tayong mawala ng loob. At when we are being blessed by God, unahin natin siya na pasalamatan. Amen po ba? Cultivate gratitude to God first and foremost. Alam niyo ba yung nangyari sa Amerika nung Oscars Award ba yun? Na lahat ng nanalo, ang dami nilang pinasalamatan, salamat sa director, salamat sa nagbigay ng makeup, salamat. Walang nakaalala sa Diyos. Maalala niyo ba yun? Nangyari doon na nagkaroon ng wildfire ba yun? Na nasunog. Doon sa may Hollywood ba yun? Sa may Hollywood? Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi ko yung pinagpala ka, instead na magpasalamat, pumunta ka kaagad sa SM. Anter sa SM. Yung marimba ba ng pasalamat ka ni Afu SM kaagad yan, iisip mo. Always recognize God. Always acknowledge God as the source of our blessings. Amen? Hindi nuhan na yun, una, pinagpapala ka, manggata na sorong ka, Manong pa ba na pasalamat ka ni Afu Insigida, pinanono mo, nung nigatangan mo. Insigida, nono mo, bayaan mo. Di ba? Marami sa atin yun Miski Kristiyano, marami sa atin yun. Ganun. As Christians, cultivate gratitude to God first. Foremost. Blessings come from God. True blessings come from God. And true blessings adds no sorrow to it. Tandaan nyo ito. True blessings adds no sorrow to it. I remember the other day sa aming mga convo. Sinabi ko kasi, matuto na rin ako siguro na sumakay ng tricycle
taniningina ya gasolinin. Sabi naman ng yung mga mayayaman na kabats ko, kam ko wahita pahirapan mo ikaw. Kamta, kailangan pa ba nga? Sabi ko naman, ito yung palagi kong sinasabi sa mga batang ito, kinadyon. Ito ang sagot ko. There are times na we have to be simple in order that through our simplicity, someone in need would benefit. There are times na we have to be simple because in our simplicity, someone in need may benefit. Maaring sa isang bagay na winidhold mo sa iyo, meron kang isang kaluluwa na natulungan. Marahil sa isang simpleng ginawa mo, winidhold mo sa inyo, meron kang isang batang nabigyan ng pamasahe. Marahil, simpleng pag-deprive mo sa inyo ng inyong comfort, meron kang sasakyan. Nag-offer ka, maski mazirikak ka yun. Meron ka lang batang natulungan, madagdagan ang kanyang baon dahil hindi na siya namasahe. There are times na we have to go through inconvenience to give convenience to others. Amen? That is kindness. Natukaya mo pa yun na, kaya peyo karobak ko yung maranasan da pe kunchaw. Kaya ko pe ne tole kane ko nga makakampe git tayo kanang ko. Who among you? Na nagpepesta kayo sa kainan, pero nasinano to abing katulawan. Nga ang kayo nga nedanan. Kwapela yo ko, singin to Jollibee, spaghetti yo ko. Kampe pala tindang ko penigina. Nutang kanahin ko yung magkakakang ko niyo, makasingang ko yung peka niya, kalasada yung nga, nududuma niya at tayo ka na, ganun niya, kuwang eh. Gamin na save more eh. Sige, lipayan no pa'y. Marino malaman pe. Ikakampal no laman. Among kato kabesan ko pa'y, narakarakat yung ugalik. No, kayong kulay kurog gani kayo. Tapos ano, awan makidaw, tsaka lusabang ko, kanang ko. Sa awan makidaw. Firme na, nakarakat yung ugalik. Katun. Praise God at from glory to glory, He's changing us. Amen? He's changing us. O, nakarakat yung ugalik katun nam. Kasi namangang kami Jebit no, siyempre no, kwa kayo pa ito, medyo aro kayo pa no, maparty pa ka manok, to barilayan no, jebit to native pa manok, di ba? Natunay na to, ale to, bibilay. Ito, kakakapera, kuwanda pa ito siya no, malamangan dayakan ay, diyo to balakag, ano kanya ka. Siyempre, balakag ko na, marimane, kwato ka na mo, alakan na to ka na mo. Yagang wak, diyo balakag ko na, taklabang ko na. Di mas wise na kanira. Pwede laman, maring kahit yung malamangan. Di ba? Pero hindi po yung kindness eh. Di ba? So, another lesson is, kindness, the last but not the least, kindness will result in blessings though we don't pray for it. Though we don't pray for it. Yung babae, hindi niya naman sinabi na, pagpalain mo ako, sabi niya, lingkod ng Diyos na ito, ha, na pumupunta sa kanya. Ginawa niya na ng bonggang-bonggang hospitality, ha. Pero hindi niya sinabi na, pag-pray mo naman ako para magkaroon ako ng anak. Hindi. Prinsipyo, kindness will result in blessings though we don't pray for it. Matthew 6:8. Tingnan mo yung Matthew 6:8. God knows what we need even without telling Him.
Amen? Kahit hindi mo sinasabi sa kanya, alam niya. Yung Shunammite woman na ito, hindi niya sinasabi na baog siya, pero alam ng Diyos at ipinagkaloob sa kanya ang anak. Amen? God knows your need without telling Him. Prinsipyo ng Diyos ito. Kindness will result in blessings though we don't pray for it. Let us now go to conclusion. The story of the Shunammite woman in 2 Kings 4, 8 to 16 and 2 Kings chapter 8 verses 1 to 6 generally teaches that genuine hospitality, I should say. Genuine o totoong hospitality. Ano to hospitality kang kwangin? Kan itawit din. Ang ngalabam kan kasitolem. Genuine hospitality o pangalaba. O, medyo itawit tira man nakamiram. Selfless generosity. Yan. 2 Kings 4, chapter 4 and 8 teaches us that genuine hospitality, yan, or totoong hospitality, selfless generosity. Selfless generosity. When we say selfless, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Yung kapwa mo na lang yung iniisip mo. So many times, naririnig ko yan. Isipin mo naman yung sarili mo. Marimlat ang kanayon na. Ya kasi tolem oyo. Kakanakam mo, panonotam mo pa bagim. Hindi na selfless yun, nung kanayon. That is already self-centeredness. That is already me attitude or narcissistic attitude. Conceited. Selfless generosity and unwavering faith in God and doing kindness even amid tragedy and needing help ourselves without expecting anything in return, attract divine blessings. It attracts divine blessings. O, tandaan nyo ito, ha? Genuine hospitality, selfless generosity, and unwavering faith in God, and doing kindness even amid tragedy. Kahit sa gitna din ng pangangailangan mo, o kahirapan mo. Kahit ikaw ay nangangailangan din, pero hindi ka pa rin umaasa ng kabayaran, ito yung nag-i-invite ng divine blessings. You are inviting divine blessings. So, going back, ayan, let's go back to Galatians 6:9. Isa rin to sa pinakapaborito ko. Huwag kayong magsawa. Hindi man, mas magandang gumawa ng kagandahang loob sa mga taong hindi nakakapagbalik dahil ang Diyos ang magbabalik. This is what we call divine blessings. Amen? Yung mabibigla ka na lang, Tandaan ninyo ang sinabi, whatever you do to the least of my brethren, you have done it unto me. Amen? Kaya sasabihin, di ba yung sinabihan niya ng ganun, kailan kita nakitang nakulong na, Lord, na binisita kita? Kailan kita nakitang walang damit, na binigyan kita ng damit? Kailan kita nakitang na uhaw, na binigyan kita ng tubig, ng inumin? Pero sabi ni Jesus Christ, whatever you do to the least of my brothers, that you have done unto me. Kagandahan na ginawa natin sa ating kapwa
yan ay ginawa natin sa Panginoon. Amen? Amen. So wag tayo magsawa. Kaya sabihin natin, for every act of kindness, sabihin ko, alam ko, ito ay ginagawa ko sa iyo. Hindi man na mababayaran o mas tumbasan ng kapwa kong ito, alam ko, Lord, ito ay ginagawa ko sa iyo. Basta, Lord, malugod ka, Lord, okay na sa akin yun. Yung mabigyan kita ng kaluguran, yung let Jesus smile at you. Yung palagi natin na mag-smile si Jesus sa buhay po natin. Hindi yung nilot yung itut mo, gakuntsaw, baka nakasimangot si Lord sa iyo. Isipin mo na lang na sa bawat pagtatago mo o sa bawat pag-withhold mo ng something good sa inyong neighbor, nakasingmangot si Lord, anak. Marimbitulay na funampe ni Ine, nakasimangot ti afu kanikaw. And we don't like. Di ba tayo, kung may nakasimangot, ayaw natin? Ha? Ayaw natin. So kay ba nagtangnay nakasimangot na. Di ba ganun naman ugali natin. Nakasimangot pegi na umampe ka niya church nakasimangot. Inang ko pegi na ikuha na pa yung muyon na. Huwag tayong, alam mo, it's also a blessing to always offer a smile. Mag-smile nga kayo sa tabi ninyo. Sabihin mo, smile, you look beautiful. Smile, you look handsome. So, alam nyo, pagkapasok nyo dyan, naka-smile kayo, haba, ang kapatid mo ay blessed. O masaya si sister, masaya din ako. Pero ako, nakapasok ka dyan na nakasimangot, naku, pasan ko ang daigdig. Hanimani ako na paano nakambalay yan, nadadamot yung problema. Nasinang ko pa yung sister na nakasimangot pa, nadagdagan. So it's a blessing that when you enter church, smile. So the world will smile at you. Amen? Amen! So tayo pa tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Kain mo na ito, si Spirit, kain ko nito. Alam mo yung mga napag-aralan natin, magagawa lang natin ito when the Spirit of God is in us. Kindness is a fruit of the Holy Spirit. And so today, let us invite the presence of the Holy Spirit in our lives. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, we want to experience you like never before. We want you, oh God, Holy Spirit, to touch our lives. Di po natin kayang gawin. Ang kalooban mo, oh God, apart from you, apart from the power of your Holy Spirit. Spirit, move. Hallelujah. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Yes, Lord. Lord, we need your grace
Lord, we need you, Lord. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Once more, hallelujah. Hallelujah. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with the passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Oh, hallelujah, hallelujah, Let hallelujah. your rain fall upon me. Hallelujah. Let your rain Hallelujah, hallelujah. fall upon Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Stir our hearts, O God, in loving you. So that, O God, these hearts would also be stirred to love others just as you have loved us. Lord, tulungan mo kami, Ama, na magmahal ng aming kapwa. Tulungan mo kami, Ama. Lord, to offer kindness, O God, especially to those who are in need. Lord, tanggalin mo po, Ama, ang selfishness sa aming mga puso. Tanggalin mo po, Panginoon, ang pride, pagkamakasarili. Palitan mo ito, O God, ng pagmamahal mo. Palitan mo ito, O God, ng compassion, O God. And passion, O God, to care just like you did for us. God, kumilos ka sa iglesyang ito. Help us more sensitive, O God, to the needs of others. Lord, in the name of your Son, Jesus, let your Spirit touch our lives. Let our spirit, O God, revive, O God, our hearts. Fill it, O God, with your spirit of love, kindness. Make us selfless, O God. Lord, look into our hearts. Look into our thoughts, O God. And Lord, ikaw po mag-reveal sa amin kung ano yung kahinaan namin. Ikaw din na mag-reveal sa amin, Panginoon, kung sino, O God, yung mga dapat abutan na inyong pagkalinga, ng inyong comfort. Lord, help us see through your lens. Help us see through your eyes, O God.
those who are hurting, those who are in need. Help us sensitive to the needs of others. God, hindi dahilan ng kahirapan upang hindi kami makagawa ng maganda sa aming kapwa. Hindi dahilan ang mga problema o ibang pangangailangan na hindi kami, Ama, na makakapag-extend na kagandaang loob sa aming kapwa. Your love is enough, Lord. Your love for us, oh God, is enough to love others, oh God. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray, oh Father God, Lord, kung meron, oh God, sa aming kalagitnaan, o membro ng pamilya nila, Ama, na nakakaranas sa ng sakit karamdaman, I pray, Lord, extend your kindness, extend your healing hands, oh God, upon them. In Jesus' name, ano man sakit karamdaman na ito, God, as you have promised, oh God, you have already taken upon yourself our infirmities, and you already bore our sicknesses and diseases. Inako mo na, oh God, ang lahat ng sakit karamdaman. Lord, touch, oh God, that body, Lord. Touch that body. In Jesus' name, in Jesus' name.